Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionaryong Diosdado Sigado Hilang Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Benedicto Jr., King of all kings, Master Benedicto Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclere I. Pizza 18 po ngayon, buwan ng Oktubre 2020. Ngayon mga kapatid, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng traditional herbal medicine na langis gawa mula sa niyog. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ito gagawin mula sa simula hanggang sa luto nito sa pamagitan ng apoy. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gagawin mga kapatid. Oops. Ito po yun mga kapatid. Unang-unang gagawin ay ang pagkukudkod. Pagkukudkod po ng niyog. Ito po ang unang gagawin. Kukudkurin po ang niyog. Kailangan sa pagkukudkod ng niyog ay dahan-dahan lamang. At mano-mano po ang pagkukudkod. Mano-mano ang pagkukudkod ng niyog. I-post this. Tura. Sampung piraso po ito mga kapatid. 10 piraso ka niyog na kailangang gagawing langis. 10 piraso po ito. Ito na po yun. Ito po yung resulta. Ito po yun. Ito na po yung niyog at kailangang haluan ng tubig na 3 or 4 na salmon. 4 na salmon ang ihalo na tubig dito para hindi siya masyadong marami rin ang tubig na ilalagay, para hindi rin, para madali lang malangis, magiging langis ba. 4 na lata, 4 na salmon ang kailangang ilagay dito. Para pag gata na, gawin ng gata, ganyan na. Anuhin muna, kamutin muna ng mabuti para ma-mix yung tubig sa gata na gagawing gata. Ito na yun. Ganito yung paggawa mga kapatid. Kailangang ayusin sa pagpupus ang gata para pag kuha niya, tanggal na itong gata na malinis na ba, makuha na ang tubig niya, makuha ng kanyang original na tubig. Ganito yan o. Pupus diri o. Yan, ito yung resulta ng waste na kumbaga ito. Tanggal ng gata niya. Tapos ganyanin dito.
Ayan. Ayan. Focus dito. Ayan. Ano? Ito yung bus. Lubos dito. Iya, sabi. Ubos. Diri ba? Ano na ito ba? Oo, mo na po sa sulat ko. Hanggang ng talagang. Ubos. Ito na po ngayon mga kapatid, sinisaing na yung ginagawa kong langis na para sa herbal medicine na gagawin. Ito habang nakasaing nga ay kailangan mong halukayin. Halukayin ito lagi para hindi siya tutuyo ng maaga. Dahil kailangan nito ay unti-unti siyang mag-itos ba, unti-unti siyang tuyo para magiging langis na. Kailangang halukayin mo yung mga gilid ng kawali, kailangang ginagalaw para hindi siya tutuyo dito sa gilid. Yan ang paghalukay mga kapatid, para dahan-dahan siyang magiging isang langis. Ito po yung paggawa talaga ng traditional herbal na langis. Ang kailangan mong gawin dito mga kapatid, yung niyog na ginagawa mo, kailangang halimbawa 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, mga ganyan ba, mga odd numbers mga kapatid, odd numbers ang kailangang gawin mo. O ito, kumakaladkad na nga ito. Kumakaladkad na. Kita na ninyo. Ito yung paggawa ng traditional herbal medicine na langis na mano-mano po mga kapatid. Kailangan po itong tiyaga para magkakaroon ka ng langis. Hindi mo ito iiwan, dahil pag iiwan mo ito, pagbalik mo wala na, ubos na ito, tuyo na lahat. Wala ka ng langis dahil natuyo lahat, iniwan mo eh. Kaya babantayan to hanggang maluto. Yan, ito yung paggawa ng traditional herbal medicine na langis po mga kapatid. Ito po yun. Ito na yun oh, kumaladkad na siya ng maayos oh. Kumaladkad na siya. Kailangang halukayin ng dito sa kawali. Halukayin ng mabuti gamit itong luwag ba oh. Halukayin ng mabuti
Ganito yung paggawa mga kapatid ng traditional herbal medicine. Kailangan mong tiyagaan talaga. Tiyaga ang kailangan dito dahil isa itong ginagagamitin mo kasi ito sa panggagamot sa mga taong nangangailangan. Kailangan tiyaga talaga, tiisin ang init, tiisin ang kahit anong tatalsikan ka ng mga ano nito, langis, pag malapit na itong malangis talaga. Kumakaladkad na po yan, oh. Kita niyo, kumakaladkad na. Oh, ito, malapit na itong maluto mga kapatid, oh, nakita niyo. Uy, Kumukulo na, oh. ang cellphone kay mo boto na. Kumukulo na, oh. Kumukulo na siya, oh. Malapit na itong maluto. Yan, oh. Malapit na maluto. Oh, nakita niyo mga kapatid, kumakaladkad na ng todo. Oh. So yan, oh, nagkalangis-langis na yan, oh. May konti ng langis. Kumakaladkad na siya ng masyado ba? Lakas na ng kaladkad niya. So ibig sabihin, malapit nang maluto ito. Kunti na lang tiis, maluluto na ito. Oh. So kita niyo ang paggawa ng traditional herbal medicine na langis. Ito yun talaga. Mano-mano, kailangan ng sipag at tiyaga. At saka kailangan ng kamay mo may mayroong gloves. O kahit luma na, basta may gloves kasi mapapaso yan sa talsik ng langis na luto. Oh, yan, kita niyo. Kunti na lang to, malapit na tong maluluto. Oh, ito na yun mga kapatid. Luto na ito. Oh. Luto na ito. Kita niyo, pantay lahat. Pantay ang pagkakaluto ko sa traditional herbal medicine na langis ko. Kita niyo. Kita niyo yung gilid ng kawali. Oh, kita niyo yung gilid ng kawali. Oh. Walang nanikit na sunog. Walang pula-pula. Walang nasusunog dahil nga masipag at tiyaga na hinahalukay, hindi pinapabayaan. Kaya kung gagawa kayo ng langis, wag yung pabayaan dahil pag pabayaan nyo, masusunog ang langis nyo at ang resulta pa, wala, itim, parang sunog ba, hindi maganda tingnan. Kita nyo ang langis ko, oh, kita nyo, para siyang isang tubig, para lang siyang normal na tubig, oh, kita nyo, ang resulta, oh. Yan ang langis ko, napakakinis, napakalinaw, napakagwapo, gaya ng gumagawa, gwapo ba? Napakakinis tingnan, gaya ng mga viewers ko ba, napakagandang mga viewers ko, mga gwapo ang mga viewers ko, gaya sa inyo itong langis, oh, napakakinis, oh, gaya ng balat ninyo, makinis, oh, kita niyo, malinaw ang langis, malinaw na malinaw, yung tubig, parang tubig lang talaga siya, oh. Nakita niyo, oh. Ganyan ang gumagawa ng langis mga kapatid. Kailangan binabantayan, hindi pinababayaan. Dahil pag pinababayaan mo, ang resulta ay magiging sunog. Wala, hindi maganda ang resulta. O ito, kita nyo, napakalinaw. Yan po ang isang paggawa ng langis mga kapatid na traditional herbal medicine na langis. Kailangan sipag at tiyaga pa rin. Oh. Ito na po yun mga kapatid, oh. Nakita nyo, sobrang linaw ng langis na gawa ko. Oh, sobrang linaw ng langis na gawa ko. Yung gilid ng kawali ay hindi nga nasusunugan. Oh. Saka yung ay puti pa rin. Napakalinaw ng langis na ginawa ko. Ito yun, oh. Oh. So ililipat ko na to dito sa lalagyan. Ito yun, oh. Lilipat na sa lalagyan. Napakalinaw ng langis na pang-herbal talaga mga kapatid. Para lang isang tubig. Ganito magawa ng langis. Kailangan hindi mo iiwan para maganda ang resulta. Dahil
binibinta mo binibinta ang langis tapos hindi magandang pagkakagawa. Kaya pangit 'yun. Nakakahiya din 'yun sa customer na bibili, di ba? Kasi itong gawa ko talaga mga kapatid ay binibinta ko. Isa rin itong negosyo kumbaga ba, na ito rin ang pinagkukunan ko ng aking mga pangangailangan sa araw-araw, sa pamilya. Dito kinukuha ang mga panggastos lahat pag may bibili. Pinapakita ko to sa inyo para makita niyo na ang aking paggawa ng langis ay malinis at talagang pinagsisikapan, pinaghihirapan din na makagawa ng langis. Ito na yon. Kita na ang resulta. Yun mga kapatid. Yan yun. Yan Ito na yun mga kapatid. Ito na ang tapos na. Ito yung langis. Ito yung langis. Napakalinaw Napakalinaw ng langis. At ilalagay ko na ito sa loob ng aking buti na gamot. Buti na gamot na mayroong cross sa loob. Kita nyo? May cross ito sa loob. Ito yung ginagamit ko sa panggagamot sa lahat ng klaseng may sakit. Kasi bihira lang ito. Kung iwan ko kung makakahanap kayo nito doon sa doon sa Quiapo or doon sa Divisoria. Itong ganitong klase na buti na mayroong cross na nasa loob. Kita niyo may cross sa loob ha. Hindi talaga to camera trick ha. Isa talaga tong totoo talaga to. Nasa loob ang cross ng gamot ko na buti. So ito mahal ito mga kapatid. May presyo po talaga ito. Itong ganitong klase na gamot. Kaya kung interesado kayo, mag-chat lang kayo sa akin. Dahil mayroon tayong mga ganyan. Pwede ko kayong bintahan ng ganyan na klase na gamot. I-round po kasi ito lahat ng klaseng sakit ginagamot niyan sa buti na may cross sa loob. Dahil hindi po basta-basta na ang cross ay may pasok sa loob ng buti, di ba? Hindi po talaga basta-basta na mapasok yung cross sa loob ng buti. Yun ang pag-isipan nyo. Kung paano ko yan ay pasok sa loob ng buti, di ba? Paano kaya napasok yan sa loob ng buti? So, pag interesado kayo nito, pwede kayong bumili sa akin. Pwede kayong bumili dahil may presyo man ito. At ang presyo ko nito mga kapatid, isang piraso nito ay 5,000 pesos. 5,000 pesos po talaga. Prangka-prangka ko po yung sinasabi na may presyo at saka 5,000 pesos ang presyo. Yun po ang totoo. Hindi po yung tinatago, paligoy-ligoy, ganyan. Wala, hindi maganda yung ganyan. Tinatago, paligoy-ligoy. Paligoy-ligoy. Kailangan, prangka-prangka. Sinasabi kung magkano para sa inyo dyan na mga interesadong kumuha ng gamot na ganito na may cross sa loob ng bote. So pwede kayong bintahan ito. Pakaganda nito mga kapatid. Lahat ng klaseng sakit ay kaya nitong lunasan. So kayo na lang ang mag-isip. Dahil hindi naman basta-basta ang paglagay ng cross doon sa loob ng bote. Hindi yun basta-basta. Kung hindi kayo marunong, hindi yan mapapasok. Kita nyo. Hindi yan may pasok kung hindi kayo marunong gumawa. Hindi talaga yan may pasok ninyo. Kahit isang taon pa ninyong gagawin, hindi yan may pasok. Pag hindi kayo marunong. So kita nyo, napakalinaw ng aking langis.
napakalinaw. Hanggang dito na lang mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong panonood sa aking Diyos, Divine Master Robin Boriclo Sr., King of all Kings, Master Robin Boriclo Jr., Divine Grand Master Robin Madronico the First, sa lahat ng mga kita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga uli sa inyong lahat. Sana naintindihan nyo at natutunan nyo kung paano ba talaga gumawa ng traditional herbal alternative medicine na langis na ilagay sa loob ng buti na mayroong mga halamang, mayroong mga herbal, mayroong mga herbal. At maraming salamat po, magandang umaga po sa inyong lahat.